Sa kabilang banda, si Sofia. Maaga akong nagising kaninang umaga. Sinubukan kong bumangon, ngunit hindi ako makagalaw. Tumingin ako sa ibaba, at nakita ko si Hunter na natutulog sa akin. Nakapatong ang ulo niya sa dibdib ko, habang nakapulupot ang braso niya sa bewang ko. Paano nga ba kaming naging ganito? Bumalik ang alaala kagabi, at naramdaman kong uminit ang pisngi ko. Never akong namula ng sobra sa buhay ko. Damn you, Hunter. Sinubukan kong bumangon, pero hindi siya gumagalaw. Bumuntong hininga ako at sumuko. Dahan-dahan kong dinaanan ang mga daliri ko sa magulo niyang buhok, at nagsimula na siyang gumalaw. Gumalaw siya ng kaunti at nagmulat ng mata. Tumingin siya sa paligid at pagkatapos ay tumingin sa akin. Sorry, hindi ko sinasadyang gisingin ka, sabi ko at tumawa siya. Okay lang, sabi niya at gumulong sa tabi ko. Lumapit siya para halikan ako sa pisngi at ngumiti. Good morning, husky ang boses niyang sabi. Good morning, sagot ko. Kinuha niya ang kaliwang kamay ko at hinalikan ang likod. Hindi mo ba iniisip na binibigyan mo ako ng napakaraming halik? Bulong ko at ngumisi siya. Iyon lang ang pinapayagan kong gawin, hanggang sa maging handa ka, kaya gagawin ko ito hanggat gusto ko. Bulong niya sa tenga ko at kinagat ito. Stop, sabi ko na hindi ngumiti. Bakit? Natatawang tanong niya. Kailangan ko kasi gumamit ng banyo. Pagsisinungaling ko at humiwalay siya ng nakangisi. Sige, humiga siya sa tabi ko at tinungo ko ang banyo. Nag-toothbrush ako at naligo. Nagbihis na ako at lumabas ng banyo. Salamat sa Diyos, akala ko ikaw ay, damn girl. Malinaw niyang sabi na sinusuri ako. I rolled my eyes at naglakad patungo sa pinto. You can use the bathroom. I am going downstairs. Sabi ko at tumango naman siya. Bumaba ako at nakita ko si Papa sa sala na nagbabasa ng dyaryo niya, habang umiinom ng kape niya. Morning Papa, sabi ko at tumingala siya. Morning sweetie pie. Nakangiting sabi niya. Nasaan si Mama? Itinanong ko. Siya ay nasa kusina, sabi niya at tumango naman ako. Pumunta ako sa kusina, at nakita ko siyang nagluluto ng pancakes. Morning Mama, sabi ko sabay yakap sa kanya mula sa likod, habang malapit siya sa oven. Morning sweetie, sagot niya habang pinipitik ang isang pancake. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ko at umiling siya ng no. No, it's almost done. Go and have your breakfast bago lumamig. At nasaan si Hunter? Lumalamig na ang pagkain niya. Sabi niya. Mama, relax. Nasa banyo siya, bababa na siya, sabi ko at tumango naman siya. Kinuha ko ang almusal ko at nagsimulang kumain. Hindi nagtagal ay bumaba si Hunter, at umupo sa tabi ko habang kumakain ng almusal. Kumain na kayo, babalik ako, sabi ni Mama at tumango naman kami. Umalis siya at naiwan kaming dalawa ni Hunter. Kailan tayo aalis? Tanong ko, pambasag ng katahimikan. Kung kailan mo gusto. Nagkibit balikat siya at tumango naman ako. Hindi ba kailangan mong pumunta sa iyong opisina o mga meetings? Tinanong ko siya. Matagal na rin simula nung pumunta siya sa opisina. No, free ako ngayon, sabi niya at tumango naman ako. Nagpatuloy kami sa aming almusal, pero pwede ba tayong umalis pagkatapos ng tanghalian? Tanong niya bigla, at naguguluhan akong napatingin sa kanya. Bakit? Itinanong ko. Kasi gusto kitang isama sa tamang date. Ilang linggo na lang ang kasal natin, at hindi kita sinama sa kahit anong date. Grabe kung hindi ko gagawin, sabi niya at nanlaki ang mata ko. Gusto mo isama mo ako sa isang date? Tanong ko at tumango naman siya. Yeah, and please don't say no. Because I already planned everything and I do want to take you out. Sabi niya at tumango naman ako. Okay, sabi ko at ngumiti siya. Pagkatapos kumain ay pumunta kami sa garden sa likod. Medyo malaki ito na may maraming kulay ng mga bulaklak. Pumasok si Papa sa pagitan ng mga hilera ng bulaklak at sinimulang alagaan ito. Naalala ko kung paano siya nabighani sa paghahalaman. Gusto niyang gawin ito sa kanyang libreng oras. Sa dati kong bahay, after school, tinutulungan ko siya sa pag-aalaga sa kanila. Dear, tingnan mo ito, sabi niya at napatingin ako sa purple na bulaklak. Ang ganda, sabi ko at tumawa siya. Paborito mong kulay, sinabi niya. Sweetie, lumingon ako at nakita ko si Mama malapit sa pinto. Naglakad siya palapit sa amin, at huminto sa tabi ko. Kailan ka aalis? Malungkot na tanong niya, at napabuntong hininga ako. In a few minutes, sagot ko at tumango naman siya. Ano, napakaaga? Tanong ni Papa sa akin.
Kumunot ang noo niya at iniwan ang mga bulaklak niya para yakapin ako. Opo, gusto akong isama ni Hunter sa isang date ngayong gabi. So we will have to go home and get ready. Paliwanag ko at tumango naman sila. Pero puntahan mo kami agad, okay? Sabi ni Mama habang nakalagay ang kamay niya sa pisngi ko. Siyempre pupunta ako, sabi ko. Magiging malungkot na naman ang bahay na ito kapag wala ka, malungkot na sabi ni Papa. Roger, don't you dare make the poor kid cry now. Saway ni Mama kay Papa, at tumawa ako ng mahina. Mamimiss ka namin, sabi niya sabay halik sa noo ko. Kayong dalawa din, tatawagan ko kayo ng mas madalas, sabi ko at tumango naman sila. Sofia. Napatingin ako sa pinto, at nakita ko si Hunter na bitbit ang mga bag namin. Well, oras na para umuwi. Bumalik kami sa loob ng bahay para samahan siya. Salamat sa pagbabalik sa anak ko, Hunter, sabi ni Mama, sabay yakap sa kanya. Walang problema, Martha, sagot niya. Sana makita ulit namin kayong dalawa, sabi ni Papa at tumango si Hunter. Naglakad na kami papunta sa kotse at umupo. Bye, sabi ko sabay kaway sa kanila. Bye. 2 oras na ang nakalipas simula nung nakarating kami sa bahay. Pumasok si Hunter sa kwarto niya, habang ako naman ay pumasok sa kwarto ko. Napagpasyahan kong umidlip ng konti dahil sa pagod. Nang magising ako ay napansin kong malapit na kaming umalis, kaya napagpasyahan kong magbihis. Hindi pinahalata ni Hunter kung saan kami pupunta. Tumingin ako sa closet ko para maghanap ng outfit. Hinulot ko ng kaunti ang buhok ko sa dulo at nag-light makeup. Paglabas ko pa lang ng banyo ay may kumatok sa pinto ko. Come in, sabi ko at bumukas ang pinto. Pumasok si Hunter na mukhang gwapo. Nanlaki ang mata niya nang makita ako. You look beautiful, sabi niya at napangiti ako. You don't look bad yourself, sabi ko sabay lapit sa kanya. Nakahanda nang umalis, tanong niya at tumango naman ako. Naglakad na kami papunta sa kotse, at hinatid kami ng driver kung saan. After 15 minutes napansin kong huminto kami sa isang restaurant. Lumabas na kami at pumasok. Good afternoon, reservation for Mr. Anderson, sabi niya at tumango ang counter boy. This way sir, sabi niya, dinala kami sa isang table. Umupo na kami at binigyan niya kami ng menu. What do you choose? Tanong ni Hunter at nagkibit balikat ako. I don't know what to choose. Can you choose one and order? Tanong ko at tumawa siya. Sure. Dinner went by pretty good. Si Hunter ay nagsasalita tungkol sa kanyang mga magulang at pagkabata. Natawa ako sa halos lahat ng sinasabi niya. Tahimik niyang sinabi ang tungkol sa kanyang buhay. Oo, at bago ko makalimutan, gustong makita tayo ni Mommy sa dinner. Sabi niya at tumango naman ako. Kailan? Itinanong ko. Bukas ng gabi. Gusto niya ngayon pero sinabi ko sa kanya na isasama kita sa isang date, kaya sinabi niya sa akin na bukas. Sabi niya at tumango naman ako. That's okay, sagot ko. Don't worry, she is nice and beside my friend and his wife are also coming. Sabi niya at tumango naman ako. Kilala ko ba sila? Tanong ko at nagkibit balikat naman siya. I don't think Ryan and Skyler ang pangalan nila. Sabi niya at napaisip ako. Ryan, pamilyar ang pangalan na ito. Ah, kilala ko si Ryan. Sabi ko at tinaasan siya ng kilay. Paano? Tanong niya. Siya ang dumating para ihatid ka sa bahay noong lasing ka, sabi ko at tumango siya. Oh, so siya pala. Bulong niya at napatingin ako sa kanya na nakataas ang isang kilay. Ano? Tanong ko at umiling siya ng no. Wala naman. I never got the chance to ask you who bring me home that night. Sabi niya sabay inom ng alak niya. Anyway, let me pay this. And we can go for our date part 2. Sabi niya at tinaasan ako ng kilay. May part 2 ba sa date na ito? Tanong ko at tumawa siya. Akala mo ba yun lang? Nakangisi niyang tanong. Well, kinda, sagot ko at nilibot niya ang paningin niya. Let's go, sabi niya at naglakad na kami papuntang counter. Nagbayad siya sa cashier at pumunta na kami sa kotse niya. Ang susunod na destinasyon ay mga 10 minuto mula sa restaurant. Huminto ang sasakyan at medyo lumayo pa kami ni Hunter. Hintayin mong tanggalin ang iyong sapatos, sabi niya habang tinatanggal ang sapatos niya. Okay, tinanggal ko ang sapatos ko at hinawakan sa isang kamay ko. Pinagsalikop ni Hunter ang aming mga kamay, at naglakad pa kami ng kaunti hanggang sa naglalakad kami sa buhangin. Napabuntong hininga ako nang makita ko ang nasa harapan ko. Ang mga alon ay may asul na liwanag na epekto at ang mga bituin sa kalangitan ay sumasalamin sa tubig.
Lumakad ako sa tubig at tumayo kung nasaan ang mga asol na perlas. Malamig ang tubig at nakapulupot ang mga perlas sa aking mga bukong-bukong. Wala akong naramdaman dahil puro tubig lang. You like it? Tanong ni Hunter sa tabi ko. Like it. I love it. It's so beautiful, sabi ko habang nakatingin sa dagat. Just like you, sabi niya at nilibot ko ang paningin ko. Cheesy much, sabi ko at tumawa siya. Let's go, may iba akong ipapakita sa'yo. Sabi niya at nagpout ako. But I want to stay here, sabi ko at napabuntong hininga siya. Babalik tayo mamaya. Now let's go, sabi niya at napabuntong hininga ako. Hinayaan ko siyang hilahin ako sa kung anuman ang gusto niyang ipakita sa akin. Naglakad kami sa kahoy na daan, at sa wakas ay nakarating na kami sa aming destinasyon. Oh my God, that's so freaking cool, sabi ko sabay bitaw sa kamay niya at naglakad papunta sa kama. Ibinagsak ko ang heels ko malapit dito, at humiga sa aking likod sa kama. Pagtingal ako ay nakita ko ang isang maaliwalas na kalangitan na walang ulap at maraming bituin. Dito tayo magstay ngayong gabi, sabi niya at nanlaki ang mata ko. Agad akong umupo at tumingin sa kanya. Ano, pero hindi man lang tayo nakabili ng damit at paano kung umulan? Tanong ko at tumawa siya. Don't worry, I took care of everything. Now go in this room and change into this. Sabi niya sabay abot sa akin ng bag. Dahan-dahan ko itong kinuha at naglakad papunta sa kwartong ipinakita niya sa akin. Ang silid ay parang banyo. Binuksan ko ang bag at nagpalit ng damit na binili niya para sa akin. Paano niya napili iyon? Ang laki ay mabuti at talagang gusto ko ito. Lumabas ako at naabutan ko si Hunter na nasa kama na nakatingala. Para bang alam niyang lumabas ako, ay lumingon siya sa akin. Nakangiti siya habang naglalakad ako malapit sa kama. Alam kong magiging maganda ito sa iyo, sabi niya at namula ako ng tingin. You sure it's safe to be here? I mean, what if may pumunta dito, sabi ko pero pinigilan niya ako. Calm down, it's absolutely safe, I made sure of that. And don't worry about people coming here. Pinaalis ko sila. Ikaw lang at ako, sabi niya at tumango naman ako. Tinapik niya ang espasyo sa tabi niya at umakyat ako sa kama. Humiga ako sa tabi niya at naramdaman kong pumulupot ang kamay niya sa bewang ko. Sana magustuhan mo ang date na ito, sabi niya, at napatingin ako sa kanya. Gusto ko. I love it, Hunter. Wala pang nakagawa nito para sa akin at salamat sa lahat, sincere kong sabi at tumawa siya. Lumapit siya sa akin at hinila ako papalapit sa kanya. Natutuwa akong walang nakagawa niyan para sa iyo. Dahil ako lang ang magpapakita sa iyo ng ganitong klaseng mga bagay. Kasabay nun ay ang paglapat ng labi niya sa labi ko, kaya natigilan ako. Palagi niya akong hinahalikan sa pisngi, leeg o panga, pero first time niya talaga akong hinalikan. Hinalikan ko siya pabalik at hinila ako palayo. Damn babe, bulong niya sabay halik sa noo ko. Gabi na siguro matutulog na tayo, sabi ko at tumango naman siya. Hinila niya ako sa gilid niya, at agad akong nakaramdam ng init. Good night, sinabi niya. Good night. At dito na po, nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.